Mainit ang ilaw ng umagang iyon sa paliparan, pero kahit gaano kaliwanag, may isang bagay na biglang nagpadilim ng hangin. Nagsimula ang lahat sa isang tunog na halos hindi napansin ng mga tao, ang mababang unggol ni Rex, ang German Shepherd na partner ni Officer Mark Bennett. Karaniwan ay kalmado siya. Palaging alerto, pero hindi kailanman ganito katingkad ang tensyon sa katawan niya. Para siyang estatwa na biglang binuhusan ng kuryente. Rex, bulong ni Mark habang pinagmamasdan ang aso. Ano na naman ang naaamoy mo? Hindi sumagot ang aso, syempre, pero ang tingin niya ay sapat na para paputukin ang adrenaline sa katawan ni Mark. Tumindi ang unggol. Nakatutok ang mga mata ni Rex sa isang asul na maleta na dahan-dahang lumalapit sa dulo ng conveyor belt. At bago pa makapagsalita si Mark, biglang sumugod ang aso, halos mapatid ang tali, tumatakbo diretsyo sa bag na parabang may buhay na panganib na gumagalaw sa ilalim nito. Hoy! Rex! Easy, sigaw ni Mark pero wala ng kontrol. Napalingon ang mga pasahero. Ang ilan na paatras. Ang iba na pahugot ng cellphone para i-record. Ang mga opisyal na nakabantay ay parang sabay-sabay na tigilan, hindi sure kung bomba ba yon, droga, o kung ano paman. Pero iba ang kilos ni Rex. Hindi ito alertong pangbomba. Hindi ito standard behavior. Ang aso ay parang nagmamakaawa, nagwawala, sumisigaw gamit ang galit at takot sa loob ng kanyang dibdib. Uy, Mark, sabi ni Officer Jenna na papalapit, hawak ang clipboard. Ano nang meron sa aso mo? Parang baliw. Hindi siya ganito basta-basta, sagot ni Mark, kitang-kita ang pagkapraning sa kilay. Hindi ko gusto tong pakiramdam. Tumahol si Rex, malakas, sunod-sunod, halos parang may sinusubukang lapitan sa loob ng maleta. Kinakamot niya ang tela na parabang sinusubukan niyang buksan. May sumisigaw ng pasahero sa likod, ano ba yan? Bomba ba yan? May dapat ba kaming i-evacuate? Back up. All of you. Step back now, utos ng supervisor, sabay-sabay na nagkalat ang security team para gumawa ng perimeter. Pero kahit gaano kalaki ang eksena, nakatutok si Mark kay Rex. Hindi galit ang aso. Hindi rin yon pagiging agresibo. Iyon ay takot. Takot na parabang may isang nilalang na nasasaktan, humihingi ng tulong, at siya lang ang nakaririnig. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Mark looked at his tail, bulong ni Officer Daniels. Nakatok. Takot yan, hindi galit. Exactly, sagot ni Mark. May hindi tama sa loob niyan. Huminga ng malalim ang supervisor. Open the perimeter wider. Freeze the belt. We're checking that suitcase. Napahinto ang conveyor belt at bumigat ang katahimikan. Ang mga tao sa paligid ay umuugong sa kaba. Si Jenna ay lumapit dahan-dahan sa maleta habang pumipintig ang puso niya. Ready? Tanong niya, bagamat halatang hindi siya ready. Hindi tumugon si Mark. Nakapako ang tingin niya kay Rex na halos sumisigaw na ang buong katawan para buksan na yon. Nang hawakan na ni Jenna ang zipper, napahinto siya sandali. Parang narinig niya ang sarili niyang tibok ng puso. Tapos iniangat niya ang zipper. 1 pulgada. 2. 3. Tahimik ang mundo. At sa mismong segundo na bumuka ang takip ng maleta, biglang tumahol si Rex ng isang matinis at napakalakas na tunog na parang may kinakasangkapan siyang huling sigaw para iligtas ang isang buhay. Rex, steady, sigaw ni Mark pero hindi na kailangan. Kasi nang tuluyang bumukas ang maleta, lahat ng tao sa paligid, mula sa mga agent hanggang sa mga pasahero, ay napaatras, napasigaw o napabitaw ng gamit. Sa loob, nakapulupot sa isang maliit at kupas na pink blanket, may isang batang babae. Halos 2 taong gulang. Maputla. Marupok. Nakadilat pero wala sa ulirat, naghahabol ng manipis na hininga. Oh and my God, bulong ni Jenna, nanginginig ang kamay. May bata dito. Sumambulat ang mga reaksyon. May napatakip sa bibig. Ang iba na paiyak. Ang iba na paatras na parang natamaan ng kidlat. Call medics. Linray, sigaw ni Mark halos mawalan ng boses. Tumalon si Rex papalapit, idinampi ang ilong niya sa maliit na braso ng bata, humagulgol ng mahinang ungol na parang kausap ang isang nasugatang kaibigan. Baby girl, bulong ni Mark habang nakayuko, sinusuri ang pulso. Stay with me. Huwag kang bibitaw.
Nag-uunahan ang mga paramedic na pumwesto. Inangat nila ang bata mula sa maleta. Ang ulo niya ay bumagsak sa balikat ng medic, halos walang lakas. Mabilis na nag-clear ang mga tao, pero kahit mabilis, parang mabagal ang mundo. Habang dinadala si Lily sa stretcher, sumunod si Rex na parang bantay. Hindi niya hinahayaan na malayo siya sa bata kahit isang hakbang. "Mark," sabi ni Jenna habang naglalakad kasabay nila, "sino kaya ang..." "Hindi ko alam," putol ni Mark, nanginginig ang panga. "Pero hindi ko ito palalampasin." Namula ang mga ilaw sa loob ng ambulansya. Sumakay ang mga paramedic, bitbit ang batang halos mawala na ang hininga. Bago sumara ang pinto, sumilip ang isa sa kanila. "She's critical. Kung may oras man tayo, konti lang." At doon kumirot ang dibdib ni Mark. Doon niya naramdaman na hindi lang trabaho ang hawak niya ngayon. May buhay na nakabitin sa sinulid. Bumaling siya kay Rex. "We're going after her. Hindi natin siya iiwan." Tumahol si Rex, tahimik pero puno ng lakas, parang isang sumpang hindi mababali. At habang lumalayo ang ambulansya, habang umuugong ang sirena at humihiwa sa trapiko, naniga si Mark, dumilim ang mukha niya, at bumulong sa hangin, "Kung sino man ang gumawa nito, hahanapin kita." At iyon ang simula. Hindi pa nila alam, pero ang sikretong nadiskubre nila ay hindi lang basta krimen. Ito ay sugat na bubuka, lalalim, at magdadala sa kanila sa isang kwento na mas madilim kaysa sa sinumang handang tanggapin. Dahil kung may batang inilalagay sa loob ng maleta, may nagtatago. At kung may nagtatago, may mas matinding dahilan kaysa sa kahit sinong ordinaryong kriminal. At si Rex, mula pa lang sa unang umbol niya, alam na niya yon. Sa mismong sandaling inangat ng mga paramedic ang batang babae mula sa loob ng maleta, parang umikot ang buong mundo sa isang puntong iyon. Ang dating maingay na terminal ay biglang naging simbahan. Wala kang maririnig kundi mga buntong hininga, mga hikbi, at ang mabilis na galaw ng mga taong biglang natutong matakot. Pero si Rex, hindi siya natigil. Parang umuuga ang buong katawan niya sa dami ng damdaming hindi niya kayang ilabas kundi sa pamamagitan ng pag-ungol. Tumalunton siya sa tabi ng stretcher, ipinipilit na mapalapit sa bata habang umaandar ang mga paramedic na parang naka-on ang fast-forward button ng mundo. "Give us space," sigaw ng isang medic, pero hindi si Rex ang tinutukoy niya. Kundi ang lumalapit pang mga pasahero, karamihan nanginginig, ang iba'y nagbubulong-bulong ng mga haka-haka na lalo lang nagpapalala ng tensyon. "Mark," tawag ni Officer Daniels, nakatingin sa gilid ng maleta. May gumalaw pa rito kanina." "Parang may twitch, hindi ko alam kung ako lang." "Focus kay Lily," sagot ni Mark na halos hindi makatingin sa mga katrabaho. Nakadikit lang ang tingin niya sa batang halos hindi gumagalaw sa stretcher. "We move with them." Paglapit nila, nakita niya ang kamay ng bata, sobrang liit, sobrang payat, banayad na nanginig, parang pilit kumakapit sa huling patak ng lakas. "Baby girl," bulong ni Mark habang tumatakbo kasabay ng stretcher, "sandali na lang. Huwag kang bibitaw." Sa gilid niya, naririnig niya ang mabilis na hininga ni Rex. Ang aso ay hindi na aso sa oras na yon. Isa siyang nilalang na nakararamdam, nakakakita ng sakit na hindi kayang isalita ng tao. Minsan, naiisip ni Mark, mas may puso pa si Rex kaysa sa kalahati ng mundong ito. Umabot sila sa exit. Bumukas ang mga pintuan. Humampas ang hangin. At ang mukha ni Lily, kahit maputla, ay bahagyang sumiklab sa lamig ng hamog ng umaga. "She's losing her breathing," sigaw ng isang medic habang itinaas ang oxygen mask. Nagsimulang tumakbo ang ambulansya papalayo, pero bago iyon tuluyang sumara, mabilis na sumilip si Mark. "I'll follow right behind. Rex stays with me." Tumahol si Rex, isang malakas na boses na parang sinasabing, hindi pa tapos. At hindi nga. Sa loob ng ilang segundo, bumalik si Mark sa loob ng terminal kasama sina Jenna at Daniels. Ang maleta ay nakabukas pa rin, parang bukas na kabaong na walang katahimikan. At sa paligid nito, ang katahimikan ng buong paliparan ay nakabitin pa rin sa ere, naghihintay ng sagot na hindi pa ibinibigay. "Mark," sabi ni Jenna, halos pabulong. Paano nila nagawa ito? Sinong tao ang maglalagay ng bata rito?" Tumango si Daniels, pero nag-angat ng malaking tanong. "And bakit dito? Bakit sa airport? Plano ba ito? O desperasyon?" Hindi sumagot si Mark. Lumuhod siya malapit sa maleta. Maingat niyang sinilip ang loob. May blanket.
May maliit na bote ng tubig na halos walang laman. At may isang maliit na stuffed toy, isang kulay dilaw na teddy bear na may punit sa tenga. Nakaipit iyon sa gilid, parang huling alaala ng isang taong nagmamadali at hindi alam kung ano ang tama o mali. Teddy bear, bulong ni Jenna. So whoever did this, she wasn't abandoned randomly. No, sagot ni Mark. Someone cared enough to put toys. Pero hindi sapat para hindi siya mamatay. Hindi niya alam kung galit siya o takot. O pareho. Pero si Rex, ibang emosyon ang pinapakita. Mababa ang buntot niya, nakaarko ang likod, halos ayaw tumabi sa maleta, pero pilit hinihila papunta rito ng kanyang ilong. May naamoy ka ba? Tanong ni Mark. Sinundan nila ang kilos ni Rex. Umikot ang aso, suminghot, huminto at tumahol sa iisang spot, ang strap ng maleta. Possible trace scent, sabi ni Daniels. May nagbuhat nito recently. Take it to evidence, utos ni Mark. Make sure hindi mawawala. Pumulupot ang malamig na hangin sa paligid nila, pero hindi iyon sapat para takpan ang katotohanang nagbabadya, may gumawa nito. May nagplano. May nagpasya na ang buhay ng isang bata, ay kaya nilang ipagsapalaran sa loob ng isang maleta. Isang asong tumahol ang nagligtas sa kanya. Kung hindi, isang bangkay ang makikita nila ngayon. At doon nagsimulang umapaw ang tensyon sa loob ng katawan ni Mark. Kailangan natin hanapin kung sino ang gumawa nito, sabi niya. Hindi na yon utos, hindi na yon mensahe. Iyon ay pangako. Kameras, sagot ni Jenna. We need airport footage. Lahat ng anggulo. On it, bulong ni Daniels na agad bumalik sa command center. Hindi pa umaalis si Mark sa gilid ng maleta nang biglang lumapit isang pasahero, nanginginig, nakapigil sa sariling umiyak. Sir, nakita ko yung bata, buhay ba siya? Dalhin ka namin sa safe area, ma'am, sagot ni Mark. We're doing everything we can. Nang lumakad ang pasahero papalayo, naramdaman ni Mark ang kamay ni Rex sa binti niya. Isang tahimik na alalay. O marahil paalala. Hindi ka nag-iisa. Suminghot si Mark, tapik kay Rex. Huwag kang bibitaw, partner. Hindi pa tapos to. Pagbalik nila sa command center, sabog ang tunog ng mga keyboard, radyo, at mga opisyal na halos magsiksikan sa harap ng mga monitor. Nakuha na namin ang unang anggulo, sabi ni Jenna. 15 minutes bago dumating ang maleta sa conveyor. Tumayo si Mark, si Rex nakaupo sa tabi niya, nakatingin din sa screen na parang naiintindihan ang laman nito. Lumabas sa video ang mga taong naghihintay, naglalakad, abala sa kani-kanilang buhay hanggang may isang figura na pumasok sa frame. Naka-hoodie. Nakayuko. Parang tinatakpan ng sarili sa buong mundo. Dala ang asul na maleta. Pause. Zoom, utos ni Mark. Lumapit ang imahe. Hindi malinaw pero sapat para makita ang ilang detalye, nanginginig ang mga kamay. Pilit na nakayakap ang braso sa hawakan. Para bang ayaw nilang malaglag ang laman. Hindi ito normal na kilos, sabi ni Jenna. Hindi ito careless abandon. This person knew what they were carrying. Pero bakit iwan, tanong ni Daniels. Trap, bulong ni Jenna. Desperation, sabi ni Mark. O sinubukan nilang palusutin pero hindi kinaya ang pressure. Humigpit ang dibdib ni Mark habang pinagmamasdan ang figura sa screen. May tao roon. May nagdala sa bata rito. May nag-iwan. May pakana. At ngayon, may dahilan siyang hanapin sila. Kailangan nating sundan si Lily, sabi ni Mark. Kapag nagising siya baka may masabi siya. Kahit anong clue. Tumahol si Rex sa tabi niya, parang sinasabing, tama, sundan. Habang lumilipas ang oras, dumating ang update mula sa ospital. Madaling araw na halos ang pressure sa puso ni Mark, pero nang buksan niya ang tawag, halos bumagal ang dugo niya. She's stable, sabi ng nurse. Pero critical pa rin. Napapikit si Mark. Hihina siya, bulong niya. Kailangan niyang huminga. Para kay Rex. Para sa nanay niya, kung may naghahanap man sa kanya. Mark, tanong ni Jenna. Sa tingin mo may family involved? Hindi aalis ang batang yan sa bahay ng may kusang loob, sagot ni Mark. Hindi 2 taong gulang. Tumahol si Rex, isang mababa at nag-aalalang tunog. At doon, sa loob ng command center na puno ng ilaw na puti at tunog na malamig, biglang may sumulpot na tanong na hindi kayang pigilan ni Mark. Sino ang maglalagay ng bata sa loob ng maleta?
At isa pang mas malalim. At bakit? Sa huling minuto bago matapos ang gabing iyon, tumunog ang radio. Galing ospital. She's sleeping again. Breathing shallow. If you have family, bring them. Sumikip ang mundo ni Mark. Napatigil si Rex. Umangat ang ulo niya, parang may naamoy siyang hindi maganda sa hangin. Tara, sabi ni Mark habang kumukuha ng jacket. Hindi natin siya pababayaan. Habang lumalabas sila ng command center, nakasunod si Rex, mababa ang ulo, mabigat ang hakbang, pero handang lumaban. Sa pintuan, bago sila tuluyang lumabas, tumigil si Mark at tumingin sa maleta na nakabalot sa evidence bag. Kung may demonyong gumawa nito, hindi sila basta-basta aalis. At sa mismong sandaling iyon, habang papunta sila sa ospital, isang tanong ang kumapit sa hangin, matalas, mabigat, at hindi pa sinasagot. Paano napunta ang batang iyon sa loob ng maleta? At sino ang taong handang hayaang mamatay siya doon? Pumuputok ang ilaw ng ambulansya habang humahati ito sa kalsada, at sa loob ng sasakyan ay halos hindi gumagalaw ang maliit na katawan ni Lily. Nakahawak si Mark sa gilid ng pinto ng patrol car na sinusundan ang ambulansya, habang si Rex ay nakaupo sa passenger seat, nakadikit ang ilong sa bintana, humihingal na parang siya mismo ang naubusan ng oras. Wala sa karakter ni Rex ang ganitong pag-aalala. Kung may tatlong salitang pwedeng maglarawan sa kanya, iyon ay kalmado, tiwala, at kontrolado. Pero ngayon, ibang aso ang kasama ni Mark. Halos hindi makapirmi. Halos tumatalon sa bawat pagliko. Easy, buddy, bulong ni Mark kahit siya mismo ay naninigas ang mga daliri sa manibela. Nandito lang tayo. Hindi tayo mawawala sa kanya. Hindi niya alam kung naririnig siya ni Rex, pero tumigil ang aso sa pag-ungol at tumingin sa kanya. Mata sa mata. Parang nag-uusat sila nang hindi nagsasalita, bilisan mo, Mark, bilisan mo. Pagdating nila sa ospital, halos sumabog palabas ng ambulansya ang mga paramedic. Critical. Move, sigaw ng isa, at mabilis nilang dinala si Lily papunta sa emergency wing. Sumunod agad si Mark. Hindi siya nagtrabaho bilang doktor, pero ang mata niya ay mas nalalabo kaysa sa mga taong naroon. At si Rex, hindi niya maipaliwanag kung paano, pero kahit bawal sana ang negatibo siyam sa loob, walang nurse, walang guard ang naglakas loob na pigilan siya. Parang naiintindihan ng lahat na kung may karapatan ang sinuman na manatili sa tabi ng bata, iyon ay ang aso. Pagdating sa ER doors, biglang isinara ng mga staff ang salamin sa harap ng kanila. Sir! Sir, dito lang kayo, sabi ng isang nurse. Hindi kayo pwedeng pumasok. Nagpumigla si Rex, tumahol, kumayod sa sahig. Rex! Stay, utos ni Mark, ngunit mababasang malinaw sa boses niya ang pagkapunit. Huminto ang aso. Nanginginig pero huminto. Inangat niya ang ulo niya, tumingin kay Mark, at tahimik na naghintay. Sa loob, nakikita nila si Lily na napapalibutan ng mga doktor. Ang maskara sa mukha niya ay hinahawakan ng isang nurse habang sinusubukang ayusin ang daloy ng oxygen. Isa pang medic ang nagtatakbo ng habang may dalawang doktor na nagsasalpukan ng mga termino na hindi naintindihan ni Mark pero alam niyang masama ang ibig sabihin. Low oxygen saturation. Dropping. Possible hypothermia. Dehydration severe. At ang pinakamasakit sa lahat. Hindi siya lalaban ng matagal kung wala tayong mabilis na improvement. Para bang tinusok ang dibdib ni Mark. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang bigat na ito. Hindi niya kilala ang batang iyon, pero parang kabit na sa puso niya. Marahil dahil nakita niyang nagising ang buong pagkatao ni Rex dahil sa kanya. Marahil dahil designer-made ang sakit ng ganitong kaso, inosente, walang laban, walang kasalanan. Mark, tawag ni Jenna mula sa hallway, hinihingal habang papalapit. May bago kaming lead pero hindi ko mailabas. Hindi lumingon si Mark. Hindi niya kayang mag-shift ngayon. Hindi habang nakikita niyang nilalabanan ni Lily ang bawat paghinga. Mark, ulit ni Jenna, ngayon ay mas mahinahon. Gagawa kami ng paraan. Pero kailangan mong malaman. Hindi pa rin siya gumalaw. Niyuko ni Jenna ang ulo. Okay. Later. Nandito lang kami sa likod. Umurong siya, pero nanatiling nakatutok ang mata kay Mark at kay Rex bago tuluyang lumayo. Pagkaraan ng ilang minuto, bumukas ang pinto. Lumabas ang isang doktor, pawis, pagod, at mukhang ilang segundo lang ang pahinga bago bumagsak. Officer Bennett. Tumayo agad si Mark.
Tumahol si Rex, parang sinusundan ang tibok ng boses. Doktor, paano na siya? Huminga ng malalim ang doktor. Ginagawa namin ang makakaya. Pero ang katawan niya sobra ang pagod. Hindi namin alam kung gaano na siya katagal hindi nakakain, hindi nakainom, hindi nakatulog ng maayos. Naggitngit ang panga ni Mark. Kung sino man ang gumawa nito. I know, sagot ng doktor. Pero focus muna tayo sa bata. May pag-asa pa. Pero kailangan niyang lumaban. At kailangan niyang maramdaman na may naghihintay sa kanya. Tulad ng pamilya, tanong ni Mark. Tulad ng kahit sino, sagot ng doktor. At mukhang siya yon, sabay tingin kay Rex. Para bang may ilaw na sumindi sa dibdib ni Mark. Pwede ba siyang pumasok? Nagulat ang doktor. Ang aso. Please. Nagtitigan sila ng matagal, parang nagtatansahan ng lakas. At sa huli, tumango ang doktor. Only for a moment. Pagpasok ni Rex, hindi na siya tumahol. Hindi na siya humila. Basta tahimik siyang lumapit kay Lily. Parang naglalakad sa manipis na salamin na pwedeng mabasag sa kahit anong maling lakad. Itinaas ni Lily ang maliit na daliri. Hindi man gumagalaw ng maayos ang bata, ngunit parang naramdaman niya ang presensya. Dahan-dahang tumabi si Rex. Inilapit ang ulo. Hindi niya hinawakan, hindi niya dinilaan. Basta huminga sa tabi niya ng dahan-dahan, parang ibinibigay ang sariling init at lakas. Good boy, bulong ni Mark. At doon, sa isang iglap, nanginig ang mga pilik mata ni Lily. Bumukas. Kaunti lang, parang liwanag na natatakpan ng alon ng gabi. Pero sapat. Lily, bulong ng doktor. Kung naririnig mo ako, i-move mo ang kamay mo. Walang galaw. Pero pagkalipas ng ilang segundo kumurap siya. At nanginig ang labi niya bago gumuhit ang isang maliit, mahina, durog na salita. Mo inanoy. Para siyang palahaw na walang tunog. Para siyang hininga na hindi sigurado kung lalabas o hindi. Pero sapat para patigilin ang buong kwarto. Napahawak si Mark sa dibdib niya. Si Rex, tumigil ang paghinga ng isang segundo. Mommy, ulit ni Lily, halos hindi marinig. At para bang iyon ang huling lakas na mayroon siya, bumagsak ang mata niya muli. Hindi siya nawalan ng malay, pero bumalik siya sa napakahinang paghinga. Ang monitor ay bumilis, bumagal, bumilis ulit. Stabilize her, utos ng doktor sa team. Let's move. Maraming kailangan gawin. Binuksan ulit ang pinto, itinulak palabas si Mark at si Rex, at mabilis na isinara yon. Naiwan silang dalawa sa hallway. Tahimik. Mabigat. Parang umuuga ang sahig. Umupo si Rex sa tabi ni Mark at isinandal ang ulo sa tuhod niya. Mommy, bulong ni Mark sa hangin. Sino ang mommy niya? Nasaan siya? Bakit hindi pa siya lumilitaw? At doon nagsimula ang bagong takot na sumulpot sa dibdib ni Mark. Kung ang batang iyon ay nawawala ng ilang araw. Bakit walang nagre-report? Bakit walang naghahanap? At ang mas masakit, baka hindi nawawala ang mommy. Baka tinatago rin. At kung tinatago, may taong gumagalaw ngayon, malapit at alam ang ginawa nila. Pagkalipas ng halos isang oras ng pag-aantay sa ospital, nakaupo pa rin si Mark sa mahabang bench sa hallway, nakasandal ang mga siko sa tuhod, habang si Rex ay nakaayos sa tabi niya, ang ulo ay nakapatong sa sahig. Pareho silang hindi gumagalaw, pero ramdam sa hangin ang tensyong parang nakabitin sa manipis na sinulid. Sa tuwing may dumadaan na nurse, napapatingin si Mark. Sa tuwing may nagbubukas ng pinto sa IUC, biglang napapagalaw si Rex. Walang update. Walang balita. Walang kasiguruhan. Mas lalong umigting ang pakiramdam ni Mark na hindi ito karaniwang kaso. Ang buong katawan niya ay parang umuugong sa adrenaline, at ang isip niya ay naglaro ng sunod-sunod na tanong. Sino ang naglagay ng bata sa maleta? Bakit? Nasaan ang nanay? Bakit walang anino man lang ng kamag-anak sa ospital? Hindi siya sanay na walang sagot. Mas lalo siyang hindi sanay na ang sagot ay nakatago sa katahimikan. Mark, tawag ni Jenna mula sa malayo, kasunod si Daniels. Parehong seryoso ang mukha. May bagong development. Bago pa makapagsalita si Mark, biglang bumukas ang main entrance ng ospital. Pumasok ang malamig na hangin, at kasunod nito ay isang babaeng tumatakbo, humihingal, basang-basa ang mukha sa luha. Where is she? Sigaw niya, halos nawawala ang boses.
Please! Nasaan ang anak ko? Someone tell me where my daughter is. Napatingin ang buong lobby. Ang mga nurse ay nagulat. May isang guard na nagmamadaling lumapit, pero bago pa niya mahipo ang babae, biglang tumayo si Rex mula sa sahig, tumahol ng isang beses, malakas, matalas. Halos natigil ang mundo sa tunog na yon. Lumingon ang babae. At nang magtagpo ang mata nila ni Rex, para bang may pumutok na emosyon sa hangin. Napatakbo si Mark palapit. Ma'am! Ma'am, wait. Pero tumakbo agad ang babae papunta sa kanya, hinahampas ang dibdib niya gamit ang nanginginig na kamay. You know where she is, don't you? Please! Tell me she's alive. Please tell me she's alive. Ito ang unang sandaling nakita ni Mark ang mukha niya ng malinaw. Namumugto ang mata, maputla, nagkandatuhog ang buhok, parang ilang gabi nang walang tulog. Humahagulgol. Halos mawala ng balanse. Ma'am, sinubukan niyang hawakan ang braso nito. Ako si Emily, bulalas ng babae. Emily Parker. Ako ang mommy ni Lily. Where is she? Where's Noe baby girl? At doon, parang may sumabog na refrigerator sa dibdib ni Mark. Emily, huminga siya ng malalim. Nandito ang anak mo. Alive siya, pero critical. Ginagawa ng doctors ang lahat. Napahawak si Emily sa bibig, halos matumba. She's alive. Tumahol si Rex, mas mababa, mas malumanay. Parang kinikilala siya. Lumingon si Emily sa aso, at bahagyang lumambot ang mukha niya. Ikaw ang nakakita sa kanya, di ba? You found Illy baby. Dahan-dahang lumapit si Rex, hindi agresibo, hindi excited. Maingat. Parang alam niyang ang babaeng nasa harap niya ay isang basag na salamin na pwedeng bumagsak sa sahig sa kahit kaunting ingay. Inabot ni Emily ang ulo ni Rex. Thank you, baby boy. Napalunok si Mark, hindi makapaniwalang ilang oras pa lang ang nakakaraan, wala silang kahit anong ideya kung sino ang bata. Ma'am, sabi niya. Kailangan nating pag-usapan ang nangyari. Pero unahin natin ang makita mo siya. Tumango si Emily kaagad. Yes, please lead me to her. Sinamahan nila ito papunta sa E-wing, at habang naglalakad, nagtanong si Mark, maingat ang tono. Emily, kailan siya nawala? Napakapit si Emily sa sarili niyang braso, parang manghihina. 3 days ago, sagot niya. Dinala ko siya sa mall. Habang tinitingnan ko ang mga damit, nasa tabi ko lang siya, nasa stroller, then 1 second. I turned around for 1 second. Nabasag ang boses niya. At bigla na lang siyang wala. May nakakita ba? Tanong ni Jenna na sumusunod sa likod. Someone took her, sagot ni Emily. A woman. Nakita siya sa CIE. Hawak niya si Lily, parang sariling anak. Noong una, hindi siya pinansin ng mga tao kasi mukha siyang normal. Nagkatinginan sina Mark at Daniels. At bakit hindi mo dinala agad sa pulis? Tanong ni Mark. Hindi niya ito sinabing may halong galit, pero gusto niyang maintindihan. You mean to si Emily? Lumingon sa kanila, duguan ang tingin sa sobrang luha. Because nanginginig ang labi niya. I got a message. Tumigil sila lahat. Kahit si Rex ay tumigil. A message, tanong ni Mark. What kind of message? Dahan-dahang kinuha ni Emily ang cellphone mula sa bag, hindi man lang niya inunlock, kaagad niyang pinindot ang isang file. Isang maikling video. Grainy. Madilim. Lumabas sa screen ang mukha ng isang babae, hindi malinaw pero sapat para magbigay ng kilabot. At pagkatapos, isang boses na balot sa galit at paninira. If you go to the police, you'll never see her again. Tahimik ang hallway. Parang numipis ang hangin. Emily, bulong ni Mark. I'm sorry you had to go through that. Hindi ko alam ang gagawin ko, humagulgol si Emily. If I reported it, baka patayin niya ang anak ko. I was terrified. Every single minute. I thought I'd lose her forever. Dahan-dahang tumalikod si Mark. Hindi niya alam kung saan itatapon ang sumpang namuo sa loob niya. Kung may taong may kakayahang sabihin ang ganong banta, may kapasidad siyang gumawa ng mas masahol pa. At bakit mo napagdesisyunang pumunta dito ngayon? Tanong ni Daniels. I saw the news, sagot ni Emily habang pinupunasan ang luha. May abandonadong maleta daw na nakuha sa airport. May bata. Just knew. I knew it was her.
Mother's instinct. Sa wakas, nakarating sila sa lead door. Binuksan ito ng nurse. At nang makita ni Emily ang maliit na katawan na nakahiga sa kama, nakakabit sa mga tubo, may benda, may oxygen, para siyang huminto sa paghinga. Oh and my God, bulong niya, halos hindi marinig. Lily baby ko eh. Tumakbo siya papasok pero pinigilan siya ng nurse. Ma'am, maingat lang po. Critical pa siya. Lumapit si Emily ng dahan-dahan, parang hahagurin ang hangin bago humawak kay Lily. Inabot niya ang kamay ng anak niya, nanginginig, naglalaglag ng luha sa bedsheet. I'm here. I'm here now, Mommy's here. Si Rex ay kumilos ng dahan-dahan, lumapit sa paanan ng kama, humiga, nagtataas ng ulo sa direksyon ni Lily. At kahit mahina, kahit halos patay ang liwanag ng mata, gumalaw ng kaunti ang daliri ni Lily. Para bang naramdaman niya ang dalawang taong nagligtas sa kanya, ang aso at ang ina. Napahikbi si Emily ng mas malakas. Inoy baby and my sweet baby. Napatayo si Mark ng dahan-dahan, lumayo ng kaunti para bigyan sila ng space. Pero hindi niya pinigilan ang sarili na bantayan ang pinto. Para bang may hahabol. Para bang may paparating. Pagkalipas ng ilang minuto, lumapit si Jenna kay Mark. Kailangan natin siyang tanungin kapag nakakalma na, sabi nito. We need names. Details. Every clue. Tumango si Mark. Pero hindi ngayon. Muling lumingon si Jenna kay Emily na halos yakap-yakap ang kamay ni Lily. Tama ka. Hindi pa. Pero naramdaman ni Mark na may hindi tama. May pangalang kumikislap sa likod ng isip ni Emily. May detalyeng hindi niya agad sinabi. At hindi niya ito makakalaban mag-isa. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit si Mark kay Emily, mahinahon. Emily, kailangan ko itanong. May alam ka bang posibleng gumawa nito? May kaaway. May taong may galit sa'yo. Kahit sino lang. Napahinto si Emily. Hindi agad sumagot. Para siyang natakot. Para siyang may tinatago. Emily, tanong ni Mark, ngayon ay mas mahigpit na ang tono. May nakakilala ba sa anak mo? May taong fixated sa kanya? Someone close. Unti-unting tumaas ang dibdib ni Emily. May pumatak na bagong luha, pero hindi iyon dahil sa takot. Hindi dahil sa lungkot. Iyon ay luha ng isang taong nagtatago ng katotohanan na hindi kayang ibulalas. Officer, mahina niyang sabi. May isang tao. Tahimik ang lahat. Kahit ang humuhuning machine ng isi ay parang nag-slow motion. Isang taong may galit sa akin. At may obsession kay Lily. Sinong tao? Tanong ni Mark, halos nakasigaw na sa loob pero kalmado ang boses. Tumigil si Emily. Lumingon kay Mark ng diretsyo, walang iwas. At sa wakas, bumulong siya, parang takot na takot marinig kahit ng hangin. Ang kapatid ko. Si Rebecca. Pumintig ang likod ni Mark. Si Rex, biglang tumahol ng mababa. May sagot na sila. Pero hindi pa yon ang kabuuan. May mas malalim pang lihim. At sa loob ng ospital na iyon, narating nila ang piraso ng puzzle na magbubukas ng isa pang mas malaking misteryo. Magsisimula ang kabanatang ito sa mismong sandali na lumabas si Mark mula sa dala ang bigat ng bagong revelasyon ni Emily. Si Rex ay nasa tabi niya, mababa ang ulo, parang alam niyang may bahagi ng kwento na mas madilim kaysa sa anumang naamoy niya sa maleta. At totoo, mas lumalim ang gabi para kay Mark. Hindi iyon basta case, personal ito, twisted, mabigat, at may kasamang dugo ng pamilya. Habang naglalakad sila papunta sa elevator, hinawakan ni Mark ang tali ni Rex, pero hindi sapat ang pagkakahawak para itago ang pagbabagabag sa dibdib niya. Sumusunod si Rex, tahimik pero alerto. Tuwing tumatama ang ilaw sa sahig, nagkikislapan ang anino nilang dalawa. Para silang dalawang sundalong papunta sa isang misyon na walang malinaw na katapusan. Pagdating nila sa Security Command Center ng ospital, nandoon na sina Jenna at Daniels, parehong nakatingin sa isang laptop, parehong mukhang hindi makapaniwala sa nakita nila. Kay Mark pa lang sila lumingon nang makapasok siya. Mark, bungad ni Jenna. You need to see this. Kung may koneksyon yan kay Rebecca, ilabas na natin, sagot ni Mark. Nag-angat ng ulo si Daniels. More than connection, Mark. Mukhang siya nga. Lumapit si Mark habang lumalapit si Rex, tumayo sa tabi niya. Napansin ni Mark na nag-iba ang postura ng aso, straight ang likod,
ang buntot hindi nakatak pero nakataas ng bahagya, para bang nag-aantay ng utos. Ipinakita ni Jenna ang unang clip, footage mula sa departure hall noong araw na yon. Makikita ang usual airport chows, taong nagmamadali, bagahe na mabigat, mga batang umiiyak, mga security staff na pagod pero alerto. Isang normal na araw. Hanggang may sumulpot na babae. Naka-hoodie. Nakataas ang hood, tinatakpan ang kalahati ng mukha niya. Pero may kakaiba sa lakad niya. Hindi siya nagmamadali pero hindi rin siya naglalakad. Parang may tinatakasan siya. Parang may ginagawa siyang hindi dapat. Pero ang pinakaimportante, dala niya ang asul na maleta. Pause, utos ni Mark. Humarap si Danielle sa kanya. Look carefully. Tingnan mo ang kamay niya. Sumunod ang video. Nang lumapit ang babae sa frame, makikita ang kamay niya nakabalot sa handle ng maleta na parang may hawak siyang buhay at kamatayan. Hindi normal ang stiffness. Ang grip niya ay sobrang higpit, parang sinumang humatak dito ay pakakawalan lang niya sa patay. Zoom in, sabi ni Mark. Nag-zoom ang screen. Kita nilang mas malinaw ang mukha kahit kulang sa liwanag. Hindi malinaw ang features, pero may kakaunti pang masisilayan, matulis na cheekbone, mahabang pilik, at isang maliit na nunal malapit sa mata. Rebecca Mills, bulong ni Jenna. Umiting ang dibdib ni Mark. Kahit hindi niya kilala si Rebecca, nararamdaman niyang totoo. Ito mismo ang klase ng taong gagawa ng maruming bagay. Gawin ang hindi kayang gawin ng matinong tao. At kung tama ang kutob nila, si Rebecca ang nagpasimula ng bangungot na ito. Patuloy, utos ni Mark. Nagtuloy ang video. Makikita nila ang babae, buhat ang maleta, dumadaan sa gitna ng pasilyo. Huminto siya saglit, tumingin sa kaliwa, saka itinulak ang maleta papunta sa conveyor belt. Hindi siya lumingon. Hindi siya nagdalawang isip. Ibinaba niya ito ng dahan-dahan, parang may iniingat, hindi parang nagtatapon. At sa sandaling bumitaw siya sa handle, umalis siya sa eksena. Parang multo. Parang isang aninong sumulpot para maglagay ng espada sa dibdib ng bata. Does she look nervous? Tanong ni Daniels. Tingnan mo ang balikat, sagot ni Jenna. Nakanginig. Parang isa lang ang goal niya, mawala bago may makakita. Mark, sabi bigla ni Daniels, pakinggan mo to. Pumindot siya ng isa pang file. Audio recording mula sa isang hallway camera. Walang malinaw na mukha, pero may narinig silang paputol-putol na yabag, kasunod ng isang paghinga, parang iyak na pinipigilan. At isang bulong na sobrang hina pero malinaw, kailangan kong gawin to. Napasinghap si Jenna. That's her voice? Tila, sagot ni Daniels. At kung may duda pa tayo. Naglabas siya ng maliit na evidence packet. The bag strap. May trace scent. Same one na naamoy ni Rex kanina. At tila napukaw si Rex sa mismong sandaling iyon. Tumayo siya, lumapit sa evidence packet, at nang isinilid ni Daniels sa harap niya ang tela, suminghot siya ng malalim. At bigla itong umungol. Nang marinig ni Mark ang tunog, kabado siyang huminga. Positive siya. Same scent na nasa maleta. Tumahol si Rex, isang tahol na hindi agresibo, kundi determinadong parang gusto niyang maglakad na agad palabas at hanapin ang babae. Kailangan nating malaman kung nasaan siya ngayon, sabi ni Mark. Already checking, sagot ni Jenna. Pero may problema. Lumingon si Daniels habang gumagalaw ang daliri niya sa keyboard. Rebecca didn't leave the airport the normal way. Wala siyang nascan sa exit, wala siyang sinundan na passenger flow, at wala siyang lumabas sa mga main doors. Nagsimulang pabilisin ni Mark ang paghinga. Meaning, tingnan mo to, sabi ni Jenna habang binubuksan ang isa pang clip. Isa itong cam sa second floor mezzanine. Makikita si Rebecca, ilang minuto matapos niyang iwan ang maleta, umaakyat sa hagdan. Sa dulo ng hagdan may exit sign. Pero hindi iyon leading sa labas. Employee access, bulong ni Daniels. Restricted area. Napapikit si Mark habang pumapasok ang piraso ng puzzle. Alam niya ang layout. Alam niya ang blind spots. Alam niya kung anong pintuan ang hindi masyadong binabantayan. Napatitig sina Jenna at Daniels kay Mark. Parehong nagulat. Kilala niya ang airport, tanong ni Jenna. O may inside contact, sagot ni Mark. Nanginig si Rex. Tumahol muli. At parang iyon ang hudyat para ipakita ni Daniels ang susunod na video clip.
Isang grainy angle. Hallway. Dim lights. At doon, habang lumalakad si Rebecca, may ibang tao sa likod niya. Isang lalaki. Mas maliit ng kaunti sa kanya. Nakasuot ng dark jacket, may bitbit na backpack, mukhang nagmamadali pero pilit hindi nagpapanit. What the, hindi natapos ni Jenna ang sasabihin. They're working together pagtatapos ni Mark. At ang tingin niyang iyon sa video ay para bang punit sa sikmura niya. Dahil kung dalawa sila, mas sistematiko ito. Mas delikado. Mas may plano. Saan na sila ngayon? Tanong ni Mark. Sinasala namin ang mga kamera mula sa employee hallway, sagot ni Daniels. Pero mukhang may pinasok silang blind spot, dalawa ang lugar sa buong terminal na walang CCTV dahil sa maintenance. Either doon sila dumaan o may tumulong sa kanilang tanggalin ang view. Rebecca, bulong ni Mark. Bakit mo to ginawa sa sariling pamangkin? Tumahol si Rex pero hindi iyon galit. Hindi rin iyon takot. Tunog iyon ng pag-iintindi na parang alam niyang may hindi pa lumalabas na katotohanan. Kailangan nating malaman ang motive niya, sabi ni Jenna. Bakit niya kukunin ang anak ng kapatid niya? Naglakad si Mark pabalik sa pinto na parang sinusundan ng multo. Sobrang personal para gawin niya to, hindi ito random crime. Lumapit si Daniels, iniabot kay Mark ang isang print ng mukha ni Rebecca, freeze frame mula sa isa sa mas malinaw na footage. Si Rebecca, kahit na pixelated, ay may tingin na parang sinaksak mo siya sa pagkatao. Para siyang taong naglalakad ng patalikod, desperado, galit, takot, at baliw sa loob. Mark, sabi ni Daniels, si Emily ba may binanggit na history nila ni Rebecca? Umiling si Mark. Hindi pa. Pero kailangan naming pag-usapan yan. Gusto mo siya kausapin ngayon? Tanong ni Jenna. Hindi, sagot ni Mark. Hayaan muna siyang kasama ang anak niya. Pero kailangan ko siyang tanungin bago lumipas ang gabi. Nanahimik ang lahat. Hindi ang tipong katahimikang nagbibigay ng pahinga, ito yung katahimikang nagsisimulang magtanong ng mas malalim. Nasaan si Rebecca ngayon? At kung planado ang lahat, ano pa ang bahagi ng planong hindi nila nakikita? Habang lumalabas si Mark kasama si Rex, parang nag-iba ang lakad ng aso. Mas mabilis. Mas mataas ang ulo. Mas nakatutok ang ilong. May naamoy ka ba? Tanong ni Mark. Isang mababang ungol lang ang sagot. At alam ni Mark, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa nila nahahanap ang babaeng naglagay kay Lily sa bingit ng kamatayan. At ang mas masakit, baka hindi pa ito ang huling pagtatangka. Si Rebecca ay hindi basta kriminal. Siya ay bagyong paparating. Sa sandaling matapos pag-aralan ang footage at lumabas si Mark mula sa command center, para bang may nag-flip ng switch sa dibdib niya. Ang hangin ay mas mabigat, mas malamig, mas puno ng posibilidad na may taong gumagalaw sa dilim, may nagmamasid, may naghihintay ng maling hakbang. Si Rex ay nasa tabi niya, tahimik pero hindi mapakali, parang may naamoy na dapat sundan. At iyon ang unang senyales, magsisimula ang habulan. Pagbalik nila sa parking lot sa ilalim ng ospital, huminto si Mark at hinawakan ang strap ng harness ni Rex. Okay, buddy, bulong niya. Kunin mo ang scent. Hanapin mo siya. Inilabas ni Daniels ang evidence packet, pinabuksan ito at tinapat kay Rex. Suminghot ang aso ng malalim, 2 beses, at tumigil. Para siyang estatwa na nagfa-focus, parang nagko-compute ng direksyon sa loob ng ulo niya. At bigla siyang lumingon sa kaliwa. Tumahol ng 1 beses. At iyon ang hudyat. Let's move, sigaw ni Mark. Tumakbo si Rex palabas ng parking level, si Mark ay humahabol, kasunod sina Jenna at Daniels. Umalinggaw ang yabag nila sa sementong sahig, at ang bawat etyo ay parang oras na kumakawala sa mga palad nila. Sumunod sila kay Rex na parang sinusundan nila ang mismong pintig ng katotohanan. Ang aso ay hindi nagdadalawang isip. Diretso. Mabilis. Determinado. Pagdating sa exit ramp, huminto si Rex sandali, suminghot, lumingon sa kanan, at biglang sumirit sa direksyong iyon. This way, sigaw ni Mark. Dumaan sila sa mababang kisami, malamig na hangin, at hanay ng mga sasakyang nakapark. Nakakatindig balahibo ang katahimikan. Wala masyadong tao, walang ingay, tanging tunog ng mabilis na hinga at sapatos na tumatama sa sementong sahig. Pagliko nila sa likod ng ikalawang hilera ng sasakyan, muling huminto si Rex. Tumingin siya sa ilalim ng isang SUV.
Napayuko si Mark para tingnan din Perez ng gulong, wala. Simento, wala. Basura, wala. Pero si Rex ay hindi umaalis sa posisyong iyon. Ano yan, Rex? Tanong ni Mark, pero hindi tumahol ang aso. Umikot ito. Suminghot ng hangin mula sa kabilang side ng SUV. Umungol. Mark, bulong ni Jenna, may tama siyang scent. Nandito sa paligid. Si Daniels ay naglabas ng flashlight at sinindihan ang ilalim ng mga sasakyan. Wala pa ring makita. Naglakad si Rex, dahan-dahan, parang gumagalaw sa tiptoes. Ang buntot ay nakataas, ang tenga alerto, ang ilong ay nagtatrabaho ng ubod ng tindi. At pagkatapos, huminto siya. Tumingin sa isang dark gray sedan sa dulo ng parking row. Window fogged. Walang tao. Walang kilos. Pero may presensya. May hindi nakikitang nagtatago sa loob. Atensyon, sabi ni Mark, nakataas ang kamay para ipahinto ang dalawa. Nandoon siya. Nilabas agad ni Jenna ang radio. Unit 4, mayroon kaming possible suspect na naka-stationary vehicle. Ibigay ang backup sa level I of North Parking. Proceed with caution. Nag-ikot si Rex sa sasakyan, sumusunod sa amoy. Ang ungol niya ay mas tumatalim habang lumalapit siya sa passenger side. Umakyat ang mga paa niya sa pinto, tumingin sa loob, at biglang tumahol ng malakas. Iyon ang tahol na hindi niya ginagawa nang wala siyang nakikitang buhay. She's inside, sabi ni Daniels, inaangat ang weapon. Ano ng plano? Call out first, sagot ni Mark. Baka may weapon siya. Baka may hostage. Huminga siya ng malalim at lumapit. Rebecca Mills, sigaw niya. Alam naming nasa loob ka. Lumabas ka ng dahan-dahan at ipakita ang kamay mo. Tahimik. Mas tahimik kaysa sa dapat. Mas nakakatakot. Rebecca, sigaw muli ni Mark mas malakas. This is Officer Bennett from Airport Security. Lumabas ka o bubuksan namin ang pinto. Walang tugon. Pero nang tumingin si Mark sa rearview mirror, may aninong gumalaw. Mabilis. Parang kinabahan. Mark, bulong ni Jenna. She's panicking. Open it, utos ni Mark. Pero dahan-dahan. Rex, stay close. Kinuha ni Daniels ang lock tool at sinimulang buksan ang pinto. Isang click. Isang maliit na tunog. At doon nag-iba ang everything. Biglang may sigaw mula sa loob. Wait! Wait, wait, wait! Boses na may halong takot at galit at pagkataranta. Binuksan ni Daniels ang pinto. At lumabas si Rebecca, halos gumapang, kamay sa ere, nanginginig, namumugto ang mga mata, magulo ang buhok, at mukha ng isang taong hindi na matagal sa katinuan. Don't shoot, sigaw niya. Hindi ako armado. Hindi ako violent. Tumahol si Rex malakas, matalim. Umaatras si Rebecca sa likod ng upuan. Take him away. The dog, he's going to bite me. Inangat ni Mark ang kamay niya. Rex, hold. Tumigil ang aso pero nananatiling matigas ang postura. Lumapit si Mark, dahan-dahan, parang kumakausap ng bomba. Rebecca Mills, nasa kustodya ka na namin. Tumayo ka. Lumabas ka sa sasakyan. Ipakita ang kamay. Listen to me, sigaw ni Rebecca, halos lumulundag ang boses sa takot. Hindi ko intensyong saktan siya. Gusto ko lang siyang ilayo sa kapatid ko. Hindi siya karapat-dapat sa bata. Put your hands on your head, sabi ni Mark, walang nababago sa tono. Hindi niya ako pinakinggan, fuming sigaw ni Rebecca. Sinabi ko sa kanya na hindi siya magandang ina. Sinabi ko sa kanya na kailangan ng bata ng mas mabuting buhay. Tumayo siya, nanginginig ang mga kamay. Ilang taon ko nang sinasabi iyon sa kanya. Hindi siya nakikinig. Hindi niya alam kung paano magmahal. Rebecca, sabi ni Mark, mas mababa ang tono, pero matalim, nilagay mo ang 2 taong gulang sa loob ng maleta. Natigilan si Rebecca, parang tinamaan ng suntok sa mukha. Hindi ko ibig. Panik lang yon. Sinabi ko, babalikan ko siya. Babalikan mong patay siya, sigaw ni Jenna. Hindi, halos pasigaw na sabing sagot ni Rebecca. Hindi ko sinadya. Nagsimula nang umiyak si Rebecca, nanginginig na parang atleta na nilagnat bago ang laban. Gusto ko lang siyang mahalin, hindi niya ako kailangan iwan. At doon, lumapit si Mark ng sapat para makita ang kabuuan ng mata niya.
At ang nakita niya ay hindi manyak. Hindi serial killer. Ang nakita niya ay baliw na pag-ibig. Yung klase ng pag-ibig na nasira, nalason, nalumpo ng inggit at sakit at trauma. Isang tao na hindi marunong magmahal ng tama. Isang taong naniniwalang pagmamahal ang hawak niya, pero ang totoo ay hawak niya ay pagkasira. Rebecca Mills, sabi ni Mark, hawak ang posas, "You're under arrest for kidnapping, endangerment, and attempted." Huwag, sigaw ni Rebecca habang pasugod na parang lalabas ng sasakyan. Hindi ko siya sinaktan. Hindi ko siya papatayin. At sa sandaling iyon, biglang sumugod si Rex. Hindi para umatake. Para harangan. Para pigilan ang posibleng pagtakbo. Umuwol siya ng malakas, tumayo sa harap ni Rebecca, at tumahol ng isang beses, matalas na parang babala. Napatigil si Rebecca. Napaluhod siya. Napaiyak siya ng marahas, parang lumulutang na bote sa gitna ng bagyo. At doon, lumapit sina Mark at Jenna. Itinulak siya ni Jenna pababa, inangat ang mga kamay niya, at sinikop ang mga ito sa posas. "You're done," sabi ni Jenna. "Tapos na to." Nag-angat si Rebecca ng tingin kay Mark, mata na tila nagmamakaawa pero walang kaseryosohan. "Sasabihin ko lahat pero kailangan nyo akong pakinggan, kailangan nyong malaman kung bakit ko ginawa, hindi nyo naiintindihan." "Hindi ngayon," sagot ni Mark, malamig, tigas, walang espasyo para sa drama niya. Inakay nila si Rebecca palabas ng sasakyan, hawak ang mga braso niya. Si Rex ay nakasunod sa gilid, parang aninong bantay. Sa pag-akyat nila sa hagdan, may bumulong sa hangin. Hindi malinaw, hindi malakas, pero sapat para mapatingin si Mark kay Rebecca. "Hindi pa tapos to, hindi nyo alam di." "Anong hindi naming alam?" tanong ni Mark, mabilis, matalim. Hindi sumagot si Rebecca. Ngumiti siya. Isang maliit, baliw, nakakatakot na ngiti. At iyon ang mas nagpadilim sa gabi. Hindi pa nila alam ang buong motibo. Hindi pa nila alam ang dahilan ng pagkasira niya. At hindi pa nila alam kung sino ang kasama niya. Pero isang bagay ang malinaw, si Rebecca ay hindi lang isang tiktik na nagkamali. Siya ay apoy na hindi pa tuluyang namamatay. Tahimik ang interrogation room, mas hindi iyon katahimikang nagbibigay ng kapayapaan. Isa yung katahimikang nanlalamon. Yung tipong kahit paghinga ay parang may bigat. Ang ilaw sa kisam ay malamig, puti, nakatutok sa gitna ng mesa kung saan nakaupo si Rebecca, nakaposas, nakayuko, at halatang dumaan na sa ilang oras ng pag-iyak, 10-10 minuto ng pagtatalo, at ilang segundong gustong sumuko. Sa likod ng one-way mirror, nakatayo si Mark, nakasuksok ang kamay sa bulsa, at si Rex ay nakaupo sa tabi niya, ang ilong nakatapat sa salamin, tahimik. Kahit ang aso ay parang nag-aantay ng sagot. Wala sa ugali ni Rex ang manahimik sa ganitong sitwasyon, kadalasan, kapag may suspect, umaalinggaw ang aso sa galit o pagtatanggol. Pero kay Rebecca iba. Parang alam niyang hindi kriminal ang kaharap nila. Isang taong basag. "Ready ka na?" tanong ni Jenna mula sa likod, iniikot ang ballpen sa daliri. Hindi agad sumagot si Mark. Hindi siya magsasalita kung hindi natin tatamaan ang tama niyang kahinaan. "Kahinaan?" tanong ni Daniels. "Ano yon?" "Ego. Mental break. Kapatid issues." Umiling si Mark. "Lahat yan pero may isang bagay na mas malalim." Tumingin siya kay Rex. "Obsession." Hindi nagkomento ang dalawa. Walang kontra. Walang sasagot. Kasi lahat sila, kahit kahapon lang nila nakita si Rebecca sa video, alam nilang hindi iyon ordinaryong galit. Hindi iyon kriminal na may planong saktan. Ang mukha niya sa airport footage ay hindi mukha ng killer. Mukha iyon ng taong desperadong naniniwalang may karapatan siyang kunin ang hindi kanya. At iyon ang pinakadelikado. Suminghot si Rex, parang sumasang-ayon. Kaya pumasok si Mark sa interrogation room. Nang isara niya ang pinto, napatingin si Rebecca, hindi galit, hindi mapanlaban, kundi parang batang nahuli sa maling ginawa at hindi malaman kung hihingi ng tawad o mang-aaway. "Officer," mahina niyang sabi. "Upo ka." Hindi iyon utos. Parang pakiusap. Umupo si Mark, hindi nakatingin kaagad sa kanya. Hinayaan niyang lumutang ang katahimikan. Madalas, iyon ang tunay na paraan para humiwalay ang maskara ng suspect. At hindi nagtagal, nagsalita si Rebecca. "Alam mong hindi ko sinadya yon, hindi ba?" Nanginginig ang boses niya. Hindi sumagot si Mark. "Hindi ko siya gustong patayin.
Ito ang unang putol sa katahimikan. Rebecca, sabi ni Mark, mahinahon, nilagay mo ang 2 taong gulang sa loob ng maleta. Napapikit si Rebecca. I know. Gabi. Walang pagkain. Walang tubig. I know, hingang may luha. Walang hangin. Dito siya napasapo sa mukha. Hindi ko alam. Hindi ko iniisip. Hindi ko kontrolado ang sarili ko. Hindi mo kontrolado dahil bakit? Tanong ni Mark, diretso pero hindi galit. Bakit mo siya kinuha? Tahimik. Tahimik na halos marinig ni Mark ang pagkalansing ng posas sa pulso ni Rebecca. At doon, bumigay siya. She took everything, nalulunod sa luha ang boses ni Rebecca. Lahat ng dapat akin, nasa kanya. Ang buhay na dapat sa akin, binigay sa kanya. And then she had Lily. A baby so perfect, so sweet, so. Huminto siya. Nanginginig ang labi. Hindi makahina sa lakas ng pag-iyak. I loved that baby more than she ever did. Parang may tumama sa dibdib ni Mark. Hindi dahil sang-ayon siya. Kundi dahil naramdaman niya ang tigas at gulo sa likod ng salitang love mula sa bibig ni Rebecca. Rebecca, sabi niya, pagmamahal ba yon o pag-angkin? Napatingin siya sa kanya, mabilis, halos mapunit ang liig sa galaw. Pagmamahal, sigaw niya. Hindi ko siya kinuha para saktan siya. Kinuha ko siya kasi hindi siya deserve ng kapatid ko. Emily doesn't deserve her. Hindi niya kayang maging ina. She never could. Hindi ka doktor, sagot ni Mark. Hindi ikaw ang hukom. Hindi ikaw ang batas. Pero kilala ko siya, balik ni Rebecca, mas malakas. Kilala ko kung gaano siya ka-selfish. Kung gaano siya kadali magsawa. Kung gaano siya ka-broken. At hindi niya kayang mahalin si Lily ng tama. Tumingin si Mark ng diretsyo sa mga mata niya. Rebecca, ang mga sugat mo hindi dapat pinapasa sa bata. Napasinghot si Rebecca pero hindi tumigil. Lahat ng wala ako binigay sa kanya ng mundo. Good job. Stable life. Anak. At ako. Pinunasan niya ang pisngi gamit ang siko dahil nakaposas ang kamay. Ako, wala. Wala akong pamilya. Wala akong anak. Wala akong bahay na matino. Wala akong pagmamahal. Pero hindi kasalanan ni Lily iyon, sabi ni Mark, mas malumanay. Hindi niya kasalanan na may problema ka at hindi mo kayang tanggapin. Hindi na siya lumaban. Parang naupo na lang siya ng tuluyan. Just wanted something to love, bulong niya, halos pabitin. Pero hindi mo siya inalagaan, sagot ni Mark. Hindi mo siya pinrotektahan. Hindi mo siya minahal. Ang ginawa mo ay naglagay sa kanya sa bingit ng kamatayan. Ang ginawa mo ay kapabayaan. Hindi iyon pagmamahal. Nagsimulang umagos muli ang luha ni Rebecca. Hindi na galit. Hindi na depensa. Ito ang luha ng taong unang beses na narinig ang buong katotohanan. I lost control, sabi niya. Wala akong intensyon na humantong sa ganito. Nung nasa maleta na siya. Panic. Naisip ko baka may makakita kaagad. Baka ma-rescue siya. Baka may magawa kang tama, putol ni Mark. Napayuko si Rebecca. Pero hindi ko alam na matatagalan pagkakita sa kanya. Rebecca, sabi ni Mark, kung hindi dahil kay Rex, patay na si Lily ngayon. Napasinghap siya. Parang hindi niya ito naisip. Parang hindi siya handa. Parang binuhusan siya ng ice water. Si Rebecca, bilang tao, ay lumuwag. Ang kasinungalingan ay nahulog. Ang denyal ay natunaw. At doon lumabas ang tunay na motibo. Inggit, bulong niya. Galit. Lungkot. Pagkawala. Pagkabaliw. Lahat. Lahat iyon. Huminga siya ng pabilis, parang nahihilo. Gusto ko siyang mahalin, sabi niya. Pero ang totoo, gusto ko siyang akin. At iyon ang sandaling nagbago ang hangin sa silid. Hindi nagalit si Mark. Hindi siya sumigaw. Hindi niya kinailangan. Sapagkat sa puntong iyon, ang bigat ng kasalanan ay lumatag ng kusa sa balikat ni Rebecca. Hindi siya killer. Pero halos naging isa siya dahil sa sariling sugat. Ang katahimikang sumunod ay parang bumulusok sa kisam, sa dingding, sa sahig. Kahit si Rex na nasa labas ng salamin ay tumigil sa paghinga. At sa wakas, tumayo si Mark.
Rebecca, sabi niya, tapos na. Kailangan mong harapin ang ginawa mo. Umiling si Rebecca, umiiyak ng tahimik. Paano sila magpapatawad? Totoo, sagot ni Mark. Baka hindi. Humigpit ang hawak ni Rebecca sa posas. Pero, dagdag ni Mark, si Lily ay buhay. At kung may pag-asa ka mang makabawi, kahit kaunti, yon lang ang dahilan kung bakit ka dapat magsabi ng totoo. No more lies. No more excuses. Tumango si Rebecca, luhaan, basag. At doon nagbukas ang pinto. Si Jenna. Mark, sabi niya. Emily and Lily, gising na ulit si Lily. And they're asking for you. Napatigil si Mark. Napaayos si Rex sa kabilang side ng salamin. At si Rebecca, napahinto sa pag-iyak, parang may humila sa kaluluwa niya. Okay, sabi ni Mark. Papunta na kami. Bago siya lumabas, lumingon siya kay Rebecca. Ito na ang simula ng katapusan, Rebecca. Hindi mo na mababalik ang nakaraan. Pero ang tanong tumingin siya sa mata ng babae na unti-unting nauunawaan ang bigat ng ginawa. Makakatulong ka ba sa paghilom ng sugat na iniwan mo? Hindi sumagot si Rebecca. Hindi siya kailangan sagutin ngayon. Pero sa unang beses mula nang magsimula ang lahat, hindi nagalit ang nasa mata niya. Hindi rin sigurado. Pero malinaw. Pagsuko. Pagsuko sa katotohanan. Pagsuko sa sarili. Pagsuko sa sakit. Dahan-dahan niyang inangat ang mukha. Tumango. At sa labas ng interrogation room, habang naglalakad si Mark kasama si Rex, isang tanong ang nanatiling hindi pa sinasagot. Paano haharapin nina Emily at Lily ang sugat na hindi nakikita ng mata? Tahimik ang hallway ng ospital, pero hindi iyon katahimikan na nakakatakot. Ito ang uri ng katahimikan na parang humihinga, naghihintay, kumakapit sa bawat huni ng makina at bawat yapak ng sapatos. Habang naglalakad sina Mark at Rex papunta sa silid ni Lily, ramdam niya ang pagod sa katawan niya, pero mas matimbang ang isang bagay, pag-asa. Ang bigat ng kaso ay hindi pa rin naalis sa dibdib niya, pero ngayon, sa wakas, may liwanag sa dulo ng mahaba at madilim na pasilyo. Huminto si Rex sa pinto, suminghot, at kumawag ang buntot ng marahan, isang bagay na hindi pa niya ginawa simula nang matagpuan nila ang bata sa loob ng asul na maleta. Kilala mo ang amoy niya, no? Bulong ni Mark. Let's go see her. Binuksan nila ang pinto. At parang bumuka ang mundo. Doon, sa kama, nakaupo si Lily, nakasandal sa unan, payat, maputla, pero gising at nakangiti. Hindi malaki ang ngiti, hindi malakas, pero sapat para mag-iba ang kulay ng buong silid. Kasama niya si Emily, nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang maliliit na kamay ng anak niya, nangingilid ang luha, pero ngayon ay may halong tuwa sa halip na takot. Pagpasok pa lang nila, parang may magnet ang bata. Tumayo ng marahan si Lily, inangat ang braso, at sa parehong sandali, nakita niya si Rex. Doggy. Isang bulong, mahina, halos parang hininga, pero puno ng pagkilala. Parang may 3 araw na nakalipas na nakakulong siya sa isang kadiliman, at ang unang liwanag na nakita niya ay ang hugis ng aso na nagligtas sa kanya. Namilog ang mata ni Emily. Baby, sabi niya, si Rex yan, the one who saved you. Parang pinisil ang puso ni Mark. Tumigil siya sa paghinga, at kahit si Rex, na sanay sa mga taong humahawak, humahalik, umiiyak sa floor niya, ay nag-angat ng ulo na parang may narinig na panalangin na natupad. Lumapit si Rex ng dahan-dahan, hindi nagmamadali, hindi tumatalon. Para siyang sundalong humahakbang patungo sa isang prinsesang kailangang protektahan. Nang nasa gilid na siya ng kama, marahan niyang inangat ang ulo niya at suminghot. At tumawa si Lily. Isang mahinang tawa, pero sapat para basagin ang lahat ng pagod, takot, at sakit na tumabon sa buhay nilang lahat noong nakaraang 3 araw. Doggy, sabi niya ulit at inabot ang leeg ni Rex. Hindi nag-alinlangan ang aso. Umangat siya sa kama gamit ang 2 paa at marahang idinampi ang ulo sa balikat ng bata. Yumakap si Lily. Isang malambot, maliit, nanginginig na yakap. At si Rex, ang matapang na negatibo siyam, ang sanay sa baril, bomba, panganib, ay nagsara ng mga mata at hinayaang yakapin siya ng batang halos kinuha ng kadiliman. Natulala si Emily, nilalabhan ang luha sa pisngi. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan, sabi niya, nakatingin kay Mark. You brought her back to me. Umupo si Mark sa isang maliit na upuan sa tabi ng kama. Hindi ako, sagot niya, tingin kay Rex.
Siya ang tumanggi na sumuko. Habang nakatingin si Mark sa eksenang ito, ina at anak na magkasama ulit, ang aso sa pagitan nila, parang anghel na may balahibo, biglang tumama ang bigat ng katotohanan sa kanya. Hindi ito magiging ordinaryong kaso sa file. Hindi niya ito makakalimutan. Hindi niya ito maitatago sa likod ng badge. Ito ang uri ng kwento na sinusulat sa puso, hindi sa ulat. Lumapit si Emily sa kanya, hawak pa rin ang kamay ng anak. Officer Bennett, kung hindi dahil sa inyo, baka wala na ang anak ko. She wouldn't be here. Umiling si Mark. Emily, ang pinakaimportanteng bahagi ng lahat ng ito ay nalampasan niyo ang bangungot. And she's alive. That's what matters. Suminghot si Emily, pero may ngiti sa dulo. Bakit niya sinabi na mommy na hinahanap niya ako nung nagising siya? Napangiti si Mark ng marahan. Kasi kahit anong dilim ang pagdaanan niya, ikaw pa rin ang hahanap-hanapin niya. At doon, hawak ni Emily ang anak niya ng mas mahigpit. Hindi para hindi mawala, kundi para ipaalala sa sarili na hindi na niya bibitawan kailanman. Tahimik si Rex, nakahiga sa gilid ng kama, pero gising ang mga mata niya, tumitingin kay Lily na parang sinisiguradong hihinga siya ng maayos, hindi siya mawawala, hindi siya aalis sa paningin niya. Doggy, bulong ni Lily ulit, at dumampi ang maliliit niyang daliri sa tainga ng aso. Kinagat ni Rex ang hangin sa ere ng dahan-dahan, isang maliit na playful motion na hindi niya madalas gawin habang nakaduty. Natawa si Lily at hinawakan ang fur niya. At doon, nag-iba ang lahat. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Mark para bigyan sila ng oras na mag-ina. Tumayo siya sa hallway na puno ng puting ilaw, huminga ng malalim, at saka tiningnan si Rex na lumabas at tumayo sa tabi niya. You did good today, sabi niya, hinihimas ang ulo ng aso. Tumahol si Rex, isang mababang, kontento at payapang tunog. At doon, habang nakatingin sila sa dulo ng pasilyo, biglang pumutok ang static ng radio sa belt ni Mark. Dispatch calling Unit 7. We've got a situation. Possible abduction attempt sa downtown. Kailangan namin ng negatibo siyam unit na may experience sa child rescue. Umangat ang ulo ni Rex, parang may tumawag sa kanya sa kabilang mundo. Ang tenga niya ay nakaangat, ang buntot bahagyang kumikilos, at ang katawan niya ay pumosisyon na parang sasagot na siya kahit hindi pa pinipindot ang radio. Napasinghap si Mark. Rex, sabi niya, you hearing this? Tumahol ang aso. Isang mabilis, alertong tahol. Alam na. Handa na. Kinagat ni Mark ang radio. Unit 7 responding. On our way. Pero bago siya tumakbo, lumingon siya sa pinto ng silid ni Lily. Nakita niya si Emily sa loob, yakap-yakap ang anak, habang si Lily ay nakatulog na nakasandig sa balikat ng ina, at si Rex kanina ay nasa tabi nila, isang alaala na hindi mabubura. At sa sandaling iyon, huminto ang mundo sa isang tibok. Hindi lahat ng kwento ay may ganitong huling tanong sa hangin, anong kasunod? At para kay Mark, para kay Rex, para sa lahat ng taong dadapuan ng susunod na misteryo. Ang kwento nila ay hindi pa tapos. Hindi malapit. Hindi pa man nagsisimula ang pinakamasalimuot na bahagi. Kaya habang lumalabas si Mark ng ospital at tumatakbo papunta sa sasakyang pang-operasyon, si Rex ay nasa tabi niya, mabilis, alerto, at handang muling sumisid sa dilim para magligtas ng buhay. At bago tumuntong sa hakbang ng bumper, tumingin ang aso sa likod, sa direksyon nina Emily at Lily. Parang nagsasabing, you're safe now. I'll be back when you need me. At pagkatapos, tumalon siya papasok sa sasakyan, ready for action. Kung gusto mong malaman kung ano ang susunod na kasong haharapin nina Mark at Rex, sundan mo, i-activate ang notifications, at halika sa susunod na kwento. Hindi mo gugustuhin palampasin ang susunod na misteryo na paparating. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.